Hello mga kasamo, welcome back po sa channel natin, Topi Manalo here, and another day, another video tayo. And today, ang gagawin ko ay isi-share ko sa inyo ang pagpapalit ng handle grip. So kung natatandaan nyo doon sa isang video natin, pinalitan natin yung handle grip natin, yan, kita nyo naman. So this is the Barracuda High Fast handle grip. Okay naman siya nung simula. Maayos naman. So happen na napansin ko, medyo manipis siya in terms of yung paghawak mo. Parang ang committed yung compared dito sa ito yung stock natin, no? Compared do sa grip, parang medyo yan, masyadong close na close yung kamay ko. And then at the same time, ito, kung mapapansin nyo, ito, yung throttle niya, hindi masyadong mabilisan ng balik. Plus, ito yung talagang ultimate na nag-decide akong palitan Kita niya, Samo. Tragis umiikot, guys. Yan, Problema pa yan, habang maandar ako, nagsimula siyang umikot. So, nasa kaligidaan ako ng biyahe, pinipigilan ko siya. Tsaka medyo manipis talaga siya, guys. Iba pa rin talaga yung stock. Ito yung stock natin. Mas maganda talaga yung handle, yung grip, yung proportion sa kamay. Pero, kasi gusto ko nga palitan ng mas mahaba-haba. Ito kasi yung Barracuda, kung titignan mo, medyo mahaba pa ng konti ito Kaya, naghanap pa rin ako ng pamalit. And, so happen, nakita ko to guys. Yan, Daytona Katana grip. Maganda yung kapit niya. So yan, yung comparison natin from stock, ito yung Katana, Daytona grip. Mas matigas pa rin yung stock, no? Mas matigas pa rin. Ito medyo may kalambutan, pero masarap yung feel niya sa kamay. And then at the same time, kung titignan nyo, yan di ba? Mas mahaba tong Katana. Also, ibabalik ko tong throttle pipe na stock. Kasi iba pa rin yung stock na throttle pipe Dahil ito, napansin ko, hindi siya masyadong hindi snappy yung balik. Kailangan, may times na kailangan itulak ko pa siya. Minsan kasi parang nag-i-stack up para akong naka-cruise control. So, tatanggalin natin yan ulit. And alam naman natin na pag tatanggalin ko yung throttle pipe, kailangan buksan ulit yung U-box para matanggal ko yung cable sa throttle body. So, papakita ko sa inyo ngayon yon and standby lang kayo. Panoorin nyo ako. So, simulan natin dito guys kasi ito mabilis naman. Hopefully, mabilis matanggal to. Ang una natin gagawin is we will use this size, I think this is size 6 na Allen wrench para matanggal natin yung end grip na kulay gold. I want to retain it kasi gusto ko naman yung kulay nun And maangas naman siyang tignan Yun lang talagang grip mismo yung tatanggalin ko. Kaya tingnan natin kung ano magiging itsura. So ito na yung handguard natin. And then yung grip, matatanggal na yun agad. And the spacer guys. Importante to kasi siya yung magbabalanse dito Dahil mas mahaba nga yung ating bagong grip. Yan, Tapos, ang ginawa natin last time dito, doon sa stock, inangat ko lang dito. Which is probably the same thing na gagawin natin. Pit-pit lang natin. Tsatsagain nyo lang yan. Madali namang matanggal yan. Madulas pa yung grip niyan. Yan, di ba? Tanggal na. And medyo may dulas pa siya. Hahayaan ko na yan ng ganyan. I-align ko lang siya kasi itong part na to. Ito, dapat nasa taas. Ayan So magiging, pag ganun siya. And then at the same time, yung Daytona na pangalan, sa akin nakaharap. So, papasok ko lang to dito ng ganyan. So, madali naman siya ipasok, guys. Teka, kuha tayong hammer. May hammer ako Meron kayong ganito guys, yung rubber mallet, tinatawag pang camping to So, magandang gamitin yan dito. Pwede nyo ipampukpok. Para hindi, siguradong hindi masisira yung
grip nyo. Ito, papasok-pasok lang natin na gano'n. Ngayon, mabalik lang natin tong ayos na siya. Maganda. Malagkit na hindi malagkit. Ang gulo eh. I mean, makapit pala. Makapit siya, pero hindi malagkit. So, okay na tayo rito. Susunod natin yung nasa dulo. Pero bago natin tanggalin yon, i-prep ko na to. Ikakabit ko na siya rito sa throttle body para pagka naikabit na natin dito, tuloy-tuloy na isalpak doon. So dito guys, ang technique lang naman dito is kailangan lang maiangat nyo yung dulong to. Kasi nakalock yan dito eh. Sa mismong throttle. Tapos pagka natanggal nyo na yon, unti-unti, mahuhugot nyo na. At mamugot nyo yung yan. Oh, diba? Ngayon, ito naman ay kakabit natin. And same nung orientation, kasi itong throttle grip na to, dapat ganito ang pwesto niyan. Ayan, nasa gitna to eh, sa taas. So itong guhit na to, siya yung magiging, yun yung Daytona na name. So, ang alignment niyan ay ganito. So, papasok lang natin siya rito. Pero, nagtupo ko siya kayo natin isa. So, eto na siya guys. Mukhang ayos na siya. So, doon na tayo. Baklasin na natin yun. Nakakalimutan ko, kailangan palang tanggalin na rin natin yung U-box para dito sa throttle body ma-access na natin. Dahil hindi ko pwedeng tanggalin to without removing yung cable sa throttle body. So, So dahil natanggal na natin yung cable dun sa throttle body, pwede na natin simulang buksan to dito. So ito lang yung screw niyan. Isa. So ngayon, na natanggal na yung screw parehas, itong part na to ngayon, yan, may angat nyo na yan. And, yan, pwede natin tanggalin tong cable dito sa ibabaw. Ito ang part na to. Yan. So, tanggalin natin to. Ito yan eh. Okay.
Tapos itong isa, dito naman natin yan susungkitin. Yan. So, nilagyan ko yan ng grasa kung mapapansin nyo. Dahil nga nung una, feeling ko hindi siya dumudulas ng maayos. Kaya sabi ko baka kailangan lagyan ng grasa. Pero so happen na mukha talagang hindi maganda yung throttle pipe nung aftermarket, nung Barracuda. Kaya babalik tayo ngayon sa stock. Papasok natin to ngayon. Itong cable na to, ito yung isang cable sa ilalim. Ayan, nakikita nyo yan. Yan yung ilalagay natin dito. Papasok lang natin siya dito. Yan, nakapasok na. Tapos, kailangan lang niya. Ayun, sumuot na. Kita nyo? And then, this one here, eto, dito lang yan sa ibabaw. Yan. Tapos, pasok lang natin sila dyan. And, it's all good. What I need to do now is to lock itong upper part. Yan, kung makikita nyo yan, nakita nyo yung butas na yan. Yan. Kailangan sumuot tong ibabaw na part na to ng switch dyan. Maglalak yan pagka, ayan lock na siya. Pagka nag-lock na tong ibabaw na part ng switch, it's a good time to align the bottom part. So, ayan. Align na. Tapos, check nyo kung okay naman yung throttle natin. Let me just tighten that up. Yan lang yan mga kamoto. Yan lang yung pili natin. So, kabit lang yan and make sure it's all tightened up. And lalagay ko yung tornilyo dito naman sa kabila. Yan, and we're good. Now, ito namang throttle cable, ipabalik lang natin kung paano natin tinanggal. Ganun ang pagbalik. Yan. Tapos, susot lang natin dito. And sisikipan natin to. So ayun na guys, natapos tayo sa pag-install ng hand grip. Dali lang, di ba? Kayang-kaya nyo. Kung kaya ko, kaya nyo. And kung ako tatanungin nyo, I'm very happy with the result. Ang ganda ng grip. Magaspang siya, makapit, pero hindi malagkit. Dito sa throttle, maganda na yung
balik niya. Di tulad nung dati na kailangan ko pang itulak. Kung nagbabalak kayo na bumili ng ganitong brand, Daytona na katana series, and gusto nyong makuha is yung katulad nito ng nabili ko. Andyan sa video description yung link ng kung saan ako kumuha sa Shopee. Click nyo na rin para makuha nyo yung eksaktong model at eksaktong product. Sana may natutunan kayo guys dito sa video na to. Pakihit na lang yung like button. Also kung may question pa kayo, sulat nyo na lang dyan and I'll try to answer them as much as I can. At kung bago kayo dito sa channel natin, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again mga kasamo, hanggang sa susunod, maraming salamat sa panonood. Topi Manalo here. Until next time, kita-kits po tayo. Bye-bye.